kilosang haribol ba ay isang kulto? Isang PowerPoint video na paghandog. Ako po si Herschel Bubo Tolentino, nakilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Ang mga diksyonaryo ay pinililiwanag na ang salitang kulto ay, una, isang partikular na ritual o sistema ng pagsamba. Kalawa, tapat o maluho na pagpupugay o pagsamba. Katlo, isang pangkat na matapat sa isang tao o ideya. Kung ating tatanggapin ang pagpapaliwanag na to bilang hindi na mapag-aalinlangan, kung gayon mukhang kahit pa nga ang itinatag na mga relihiyon Kristiyano, Budaismo, Islam, Hinduismo, Budhismo at iba pa, ang lahat ng ito ay maaaring ikategorya bilang kulto. Alam naman nating lahat na ang taguring kulto ay may negatibong reputasyon. Sinabi ko na sa iyo na huwag kang sasali sa grupong yan At atin ang narinig ang mga personalidad ng mga kulto tulad nina Jim Jones, Charles Manson, David Koresh, Anton Szandor Lavey, Sun Myung Moon, Aum Shinrikyo at iba pa. Sila ay kinilala bilang pinuno ng mga kulto na naugnay sa malulupit na nakaraan. At dahil dito, walang miyembro ng isang lehitimong pangkat o isang praktista na gugustuhin siya ay tawaging ninuman bilang kasapi sa isang kulto. At gayon din ang timano, wala namang matinong tao ang nanaising maging kabahagi ng ganitong mga grupo, di ba? Ang eksaktong ibig sabihin ng salitang kulto ay ito'y gawa ng tao. Ang pundasyon nito ay inilatag ng isang tao, isang pangkaraniwang tao na kuminsan ay masyadong malakas ang karisma. Ang tawag sa kanya ay ang tagapagtatag, founder. Ang tagapagtatag na to, o founder, ay maaring una, sariling proklama, ikalawa, hinirang o inappoint, at ikatlo, hinalal o binoto. At dahil wala namang direktang autoridad mula sa Diyos mismo, kung kaya't simple lang, ito ay isang kulto lamang. Katulad ng kung papaano natin ipinaliliwanag ang salitang gobyerno. Ito ay isang grupo ng mga tao na itinaguyod ng mga tao para sa tao. Walang kinalaman ang Diyos dito. Ang kilosang haribol o grupong haribol na minsan ay tinataguri ang ganito, kulto, ay hindi gawa ng tao. Ang grupo ay itinatag mula sa banal na kasulatan. At ang turo ay nakaangkor sa isang walang putol ng linya ng mga banal na tao. Jagannath, Baladev, Bhaktivinoda, Gorkishore, Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta, Siddhaswarupananda. Ito ay binigyang inspirasyon, pinamumunuan at ginagabayan ng isang buhay na spiritual na guro o guru na tapat at may mabuting pananalig. Kilala rin bilang ang Acharya o Acharya. Ang guro ay hindi hinirang, hinalal o sariling proklama. Siya ay autorisado ng Diyos at siya ay hindi lumilihis mula sa mga turo ng mga nasa linyang mas nauna pa kaysa sa kanya. Siya ay sinugo ng Diyos
at binigyang kapangyarihan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng Sanskrit na salitang acharya ay guro na may mabuting halimbawa. Ang tunay na guro ay self-effulgent. Ibig sabihin, ang purong kaluluwang ito ay punong-puno o bigatin sa pagmamahal sa Diyos na kumikinang at bumubuhos mula sa kanyang pagkatao. Kung kaya't, tulad ng isang bato-balani, magnet, ang personang ito ay nakakapang-akit ng mga personang nais ring mahalin ang Diyos. Mayroong Vedic na kasabihang, sa awa ng Diyos, ang isang tao ay makatatagpo ng guru, at sa awa ng guru, ang isang tao ay makatatagpo ang Diyos. Katunayan, ito ay batay sa ating taus-pusong sariling pagnanais. Katukin mo ang Diyos at ikaw ay kanyang pagbubuksan. Ang guro ay kilala ang sarili. Isa siyang purong deboto ng Diyos. Lubos ang kanyang kaalaman na hindi siya ang material na katawan, na siya ay spiritual na nilalang, munting bahagi ng Diyos. Batid niya na siya ay hindi Panginoon. Siya ay isang Goswami o tagapagkontrol, hindi alipin ng isip at ng mga pandama. Tulad rin ng kanyang spiritual na guro, siya ay disipulo rin na sinusunod ng mahigpit ang mga tuntunin, tinatawag na regulative principles na inalatag ng kanyang sariling guro na kanyang buhay at kaluluwa. Ang apat na regulative principles ay ang mga sumusunod: huwag kakain ng karne, isda at itlog, walang droga, alak, sigarilyo, kahit kape, walang illicit sex, at walang sugal. Ang pagsunod sa apat na regulative principles na to ay ang batayan. Ang tinaguri ang guru o sino mang religious leader na may kapabayaan o hindi sinusunod ang apat na regulative principles na to ay hindi rin dapat sundin o tularan. Sa totoo lang, kahit isa man lang sa regulative principles na to ay sinuway ng isang tinaguriang spiritual na guro, isa na siyang gurong nalaglag at dapat ng tanggihan. Kapag ang isang disipulo ng isang guru ay hindi kinukumpleto o sinusuway kahit isa man lang sa apat na regulative principles na to, kanya nang inilalagay ang sarili bilang nasa masamang katayuan. Ang guro dapat ay may pinanggalingang autorisadong magkakasunod o salin-salin o tuloy-tuloy na linya ng mga puro mga persona na ang linyang ito ay nananatiling walang putol mula pa noong libu-libong taon na ang nakararaan. Jagannath Baladev, Bhaktivinoda, Gaura-Kishore, Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta, Siddhaswarupananda. Pero may mas mataas pa yan, nauna pa sa kanila. Ang aking partikular na tinutukoy rito ay ang disciplic succession tinatawag na Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Una si Krishna, pangalawa si Brahma, then sumunod Madhva, then Chaitanya hanggang makarating kay Siddhaswarupananda.
historic. Ang Gaudiya, ang tinutukoy nito ay ang Gora o Goda ng mga riyon sa Bengal, sa India. Sampradaya, ang tinutukoy nito ay ang mga tradisyon, spiritual na linya o pinanggalingan o isang relihiyosong sistema. Ito ay nagmula pa kay pinakakataas-taasang Panginoon, si Sri Krishna mismo. Ganito ang mga kwalifikasyon ng isang tunay na spiritual na guro. Si Panginoong Krishna, ang orihinal na spiritual na guro, ay ipinasa ang mga Veda, karunungan, sa kanyang disipulo na nagngangalang Brahma. Si Panginoong Brahma ay ang may likha, tagapaglikha, creator, nitong material na sansinukob. Sa mga Veda, ang tagapaglikha ay hindi ang pinakakataas-taasang Diyos o Supremo. Siya ay isa lamang buhay na nilalang, deboto ni Panginoong Krishna na Diyos mismo. Si Brahma ay kwalipikado lamang na gampanan ang katungkulan, pagiging tagapaglikha o creator. Ipinasa naman ni Brahma ang karunungan sa kanyang anak at disipulong si Narada Muni. Ang karunungan ay pinasa ni Narada kay Vyasadeva, kanyang disipulo. Ipinasa naman ito ni Vyasadeva sa kanyang disipulo na si Madhva, then all the way pababa at iba pa, etc. Ang mga pangalan ng lahat ng mga spiritual na guro na nasa linyang ito ay nakatala mula pinakaumpisa hanggang sa ating panahon ngayon at makikita sa introduction ng Bhagavad Gita as it is ni His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ito ang kalahatan ng disciplic line na Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Sa partikular, narito naman ang Gaudiya Sampradaya na nagmula o nanggaling kay Panginoong Krishna Chaitanya mismo hanggang sa kasalukuyan. So sa Gaudiya Sampradaya, ang una ay si Sri Chaitanya. Then, Rupa Swarup Sanatan. Then, Raghunath Jiva. Krishnadas. Narottam, Vishwanath, Jagannath, Baladev, Bhaktivinoda, Walkishore, Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta. At si Bhaktivedanta ay ang nasa hulihan ng linyang ito. Pero dahil ang disciple line na ito ay gumagana na simula pa noong sinaunang panahon, sa kalooban ng Diyos, ito ay tuloy-tuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan sa ating kapanahunan. Noong 1977, matapos lisanin ni His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ang mundong ito, ang kanyang disipulo, si His Holiness Jagadguru Siddha Swarupananda Paramahamsa, ay itinuloy ang linyang ito. Siya ay nagsimula ng tumanggap ng mga disipulo. Ang diwa ng turo ay ang ipasa ito bilang ito mismo. Ang pagpapatuloy ng tanglaw ng kaalaman pababa mula sa isang puro at dalisay na personalidad hanggang sa susunod. Narito ang tatlong pinanggagalingan ng tanglaw ng karunungan, yung torch ng knowledge. Una, Shastra, sagradong kasulatan. Ikalawa, Paramatma, banal na spirito. At ikatlo, Guru,
dalisay na spiritual na guro. Ito ay ang tinatawag na descending process, pababa. Jagannath Baladev, Bhakti Vinod, Gorky Shore, Bhakti Siddhanta, Bhakti Vedanta, Siddha Swarupananda. Sa madaling salita, hindi na natin kinakailangan pang akyatin ang landas tungo sa absolutong katotohanan, tulad ng ating pag-akyat sa napakataas na bundok. Atin lamang pagbibigay kasiyahan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsabit ng kanyang mga banal na pangalan. Ang pinakakataas-taas ng Panginoon ay ibababa na ang kanyang sarili sa pamamagitan ng tatlong nabanggit, lalong-lalo na sa kanyang buhay na spiritual na kinatawan, ang guro. Ito ay ang pinakamadaling proseso. Sa mga Veda, ang sinabi ni Panginoong Krishna ay, iyo lang subuking alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng paglapit sa isang spiritual na guro. Magtanong ka sa kanya ng may pagpapakumbaba at siya ay iyong paglingkuran. Ang kaluluwang iyon na kilala rin ang sarili ay kayang maghayag sa iyo ng kaalaman dahil nakita na niya ang katotohanan. Bhagavad Gita 4:34. Ang ibig sabihin ng titulong Jagadguru ay spiritual na guro ng buong mundo o buong sansinukob, universe. Sa ngayon, si Jagadguru Siddha Swarupananda Paramahamsa, na kilala rin bilang si Krish Butler, ay may libo-libong mga estudyante at daan-daang mga disipulo sa buong mundo. Siya ay kanilang tinatawag ng may pagmamahal bilang Srila Prabhupada. Salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay siya na nasa may paanan ng mga dakilang maestro. Kanilang ina-apply ang kanyang mga tinuturo sa kanilang personal na mga buhay at kanila ring siyang inaasistahan sa kanyang misyon sa buong mundo. Si Jagadguru Krish Butler ay isang disipulo ni His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada na siyang nagbigay sa kanya ng pangalang Siddha Swarupananda. Si Panginoong Chaitanya Mahaprabhu, ang orihinal na spiritual na guro mismo, ay ito ang sinabi. Turuan ang sinuman na sundin ang mga utos ni Panginoong Krishna tulad ng sinasabi sa Bhagavad Gita at Srimad Bhagavatam. Sa ganitong paraan, maging spiritual na guro at subuking palayain ang lahat ng kaluluwa sa kalupaang ito. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 7:128. Si Panginoong Krishna, ang dahilan ng lahat ng simula, ay ang pinakakataas-taas ng katauhan ng pinunong Diyos. Wala nang mas mataas pa sa Kanya o kapantay lamang siya. Siya ay personal na naninirahan sa spiritual na mundo, ang kanyang walang hanggang na tahanan, tinatawag na Vaikunta, kasama ang kanyang mga ekspansyon, kapangyarihan, tagapagsilbi at mga deboto. Si Krishna, ang Diyos, ay sabay-sabay na umiiral ng maramihan, pero siya pa rin ay ang orihinal at ang nag-iisang si Krishna, nakaiba pa rin sa bawat isa. Ang kanyang presensya ay nasa lahat. Siya ay laganap kahit saan. Sa material na mundo, siya ay tinatawag ring ang Panginoong nasa puso, banal na spiritu o ang Paramatma. Siya ay nananahan sa puso ng mga nilalang na may katawan.
mapamikrobyo, halaman, hayop man o tao. Bilang ang laganap kahit saang Shiro Dakasai Vishnu, ang Panginoon bilang ang Paramatma ay naroon din ang kanyang presensya sa bawat atom nitong material na sansinukob, universe. Kung kaya't sa usaping praktikalidad, ang Diyos ay nasa kahit saan. Sa pamamagitan ng kanyang matamis na kalooban, siya ay bumababa sa material na mundo bilang siya mismo sa paningin ng lahat upang akitin ang lahat ng kaluluwang sadlak sa mundo. Sa madaling salita, ipinakikita niya ang kanyang sarili, ang kanyang swarup, spiritual na anyo, para sa ating benepisyo. Ang kanyang kulay ay malabughaw o maitimin. Siya ay lumitaw dito sa mundo noong Dwapara Yuga, Bronze Age. Mahigit 5,000 taon na ang nakararaan. Si Panginoong Krishna ay lumitaw sa Mathura sa Bharatavarsa, India na ngayon. Bagamat siya ay naggugol ng 125 na taon sa pagganap ng kanyang transcendental na paglilibang tulad ng isang tao, hindi siya nawala sa kanyang pagiging ang pinakamakapangyarihang nakakaalam ng lahat at ang laganap kahit saang Panginoon. Narito si Narada Muni habang kanya nakikita sa pagkakataong iyon nang sabay-sabay ang presensya ni Krishna sa iba't ibang mga palasyo. Sa kanyang pagbibinata, hindi na siya tumanda higit pa ron, kung kaya wala tayo makikitang larawan ni Krishna na may bigote, balbas o puting buhok. Tinapos ni Krishna ang kanyang transcendental na paglilibang. Siya ay lumisan pagdating ng pangkasalukuyang panahon, ang Kali Yuga, Iron Age. Sinasabing noong narito pa lamang si Krishna ay praktikal ng Kali Yuga, pero dahil sa kanya, ang makadyablong panahong ito ay hindi makausad dahil sa mapagpalang presensya ni Krishna. Narito ang mga marka sa malaloto sa paa ni Krishna. Sa parehong panahon ito, Kali Yuga, bilang pagtataya ng mga Veda, si Panginoong Krishna ay lumitaw muli. Mahigit 500 taon na ang nakararaan sa Mayapur sa India pa rin. Pero sa pagkakataong ito, sa anyong makapangyarihang mistiko, scholar at deboto na nagngangalang Chaitanya Mahaprabhu, na kilala rin bilang si Gauranga. Ang ibig sabihin ng Sanskrit na pangalang Gauranga ay malaginintuan ang kutis. Ang pangalang Chaitanya Mahaprabhu ay pinakakataas-taasang buhay na nilalang. Wala siyang pinagkaiba kay Krishna, ang orihinal na pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos mismo. Si Panginoong Chaitanya ay nanatiling mukhang bata tulad ni Krishna mismo. Bagamat narito siya ng 48 taon sa pagganap ng kanyang mga transcendental na paglilibang dito sa mundo,
Siya ay naglaho habang nasa loob ng templo ni Tota Gopinath sa Orissa na ngayon ay Odisha. Narito ang Orissa sa India pa rin. Ang grupong Haribol o movement, katunayan, ay hindi lamang isang grupo. Ito ay isang kilusang pambuong mundo. Movement. Na inoorganisa ng mga deboto ni Panginoong Krishna Chaitanya, mga taong nasa iba't ibang edaran, lalaki at babae, katayuang panlipunan, nasyonalidad at lahi. Sila ay tinatawag ng mga Vaishnava. Sa isang bansa, halimbawa, ay may iba't ibang komunidad. Inoorganisa ang kanilang mga sarili bilang iba't ibang mga grupo o samahan upang isagawa ang kanilang mga estratehiya batay sa panahon, pook at pangyayari na nasa patnubay at inspirasyon ng buhay na guru. Iyon ay kabahagi ng kanilang devosyonal na landas. Para sa mga Vaishnava, mga deboto ni Krishna, may kasabihang kapag ang guru ay nabigyang kasiyahan, ang Diyos ay nabigyang kasiyahan na rin. Sa mga Veda, ang sabi ni Krishna ay, mahal kong Uddhava, ang spiritual na guru ay dapat tanggapin hindi lamang bilang aking kinatawan, kundi bilang aking sarili mismo. Hindi siya dapat ipagsaalang-alang bilang kaparehas lamang ng antas tulad ng isang pangkaraniwang tao. Hindi dapat kainggitan ang isang spiritual na guro tulad ng kung ang isang tao ay naiinggit sa isang pangkaraniwang tao. Ang spiritual na guro dapat ay palagi ang tinitingala bilang kinatawan ng pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. At kapag ang spiritual na guro ay pinaglilingkuran, ang isang tao ay nakapagsisilbi na rin sa mga bathala. Srimad Bhagavatam 11:17-27. Ang sabi ni His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ay, hanggat ang sinuman ay hindi residente ng Krishna Loka, planeta ni Krishna, spiritual na mundo, siya ay hindi maaring maging spiritual na guro. Iyan ay ang unang paninindigan. Ang isang ordinaryong tao ay hindi maaring maging spiritual na guro, at kung sakali man, simpleng, siya ay magkikreate lamang ng pagkakagulo. Dahil pinagpala na ng guru, nalinis na rin ng mga banal na pangalan at kanila nang natitikman sa kanilang mga puso ang tamis at matinding kasiyahan ng pag-ibig sa Diyos. Kung kaya't nakamit na rin nila ang tunay na pakikiramay para sa iba. Ang mga tao na to ng iba't ibang grupong Haribol ay inoorganisa at sinasagawa ang iba't ibang mga programa tulad ng pagpapakain, pangkalusugan, pangangalaga sa iba pang mga buhay na nilalang at sa kapaligiran, environment, alternatibong edukasyon, libangan at iba pa. Pero ang pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Diyos na kilala rin bilang ang mga yogang tunog o DSM, Divine Sound Meditation o Healing Sound, na kilala rin bilang ang Sankirtan, sama-samang pagkikinig at pagsasambit ng mga pangalan ng Diyos ay ang kanilang pinaka-agenda.
sila'y nagtatrabaho bilang mga volunteer lamang. Ibig sabihin, walang sweldo. Kabahagi ng kanilang banal na landas ng bhakti, pag-ibig sa Diyos. Ang misyon o grupong Haribol ay isang lehitimong kilusan ng Diyos, hindi kulto o gawa lamang ng tao. Gayunpaman, sa mga Veda, may mga komentaryo ang mga sinaunang mga banal na personalidad. Sinasabi na ang kilusang ito ay kulto ng debosyon ni Panginoong Chaitanya. Mukhang salungat ito sa nauna kong sinabi Hindi. Ang komentaryong ito ay angkop o wasto. Bakit? Hayaan niyo akong ipaliwanag. Oo nga, dahil si Panginoong Chaitanya ay isang tao, pero hindi siya isang pangkaraniwang tao. Siya ay ang pinakakataas-taasang personalidad, ang pinanggalingan ng lahat ng persona, ang pinanggalingan ng lahat ng tao. Kinukumpirma ito ng mga Veda. Si Panginoong Chaitanya ay ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos, si Krishna mismo, punong-puno ng 6 na yaman. Siya ay ang absolutong katotohanan. At wala nang ibang katotohanan na mas dakila pa o kapantay lamang siya. Chaitanya Charitamrita, Adilila 2:5. Kung ang kulto ay gawang tao, kung gayon, kung ano ang kanyang itinatag mahigit 5,000 taon na nakararaan, ay higit pa iyon sa isang kulto lamang. Iyon ay autorisado ng pinakakataas-taasang Panginoon, siya mismo. At kung anumang kilusan ang itinatag ng Panginoon, iyon ay walang pinagkaiba o hindi natin pwedeng ihiwalay sa kanya mismo. Alam ni Panginoong Chaitanya kung ano ang pinakamainam para sa atin. Kasi nga, siya ay ang pinakakaakit-akit na pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos mismo. Ang ibig sabihin ng Sanskrit na pangalang Krishna ay ang pinakakaakit-akit. Wala nang mas kaakit-akit pa kaysa sa Diyos. Mula sa praktikal na karanasan, atin nakikita na ang sino man ay kaakit-akit dahil sa kanyang una, kayamanan; ikalawa, kapangyarihan; ikatlo, kasikatan; ikaapat, kagandahan; ikalima, katalinuhan; at ikaanim, ang pagtatakwil ng lahat ng ito, renunciation. Kung sino man ang tinataglay ang lahat ng 6 na yamang ito ng sabay-sabay at meron siya nito sa antas na walang limitasyon, ay atin ang naintindihang siya na nga ay ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Introduction, Krishna, the Supreme Personality of Godhead, by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mahigit 500 taon na nakalilipas, si Panginoong Gauranga Chaitanya, kasama ng kanyang mga ekspansyon, kapangyarihan, tagapagsilbi at mga deboto ay pinasinayan na may kasamang lubos na kasiyahang pagsasayaw, ang pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Diyos. Pinasinayan, ibig sabihin inaugurated. Bilang may kasamang mga tambol, kompyang at iba't iba pang instrumentong pangmusika, kanyang ginanap na ang sama-samang pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Panginoon ay ang prosesong inirerekomenda para sa kaliwanagang espiritual sa panahong ito, Kali Yuga. Si Panginoong Chaitanya ay ibinigay ang kanyang masiglang utos na ito: Hariyanama, Hariyanama, Hariyanama Iva Kibalam,
Kalau nasteva, gatir, anyata. Sa panahong ito ng pag-aaway, kaguluhan, kalituhan at pagkukunwari, ang tanging paraan ng paglaya ay ang pagsasambit ng mga banal na pangalan. Pagsasambit ng mga banal na pangalan. Pagsasambit ng mga banal na pangalan ni Panginoong Hari. Wala nang ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Wala nang iba pang paraan. Chaitanya Charitamrita Adilila 12, Adilila 17:21. Ang ibig sabihin ng Haribol ay sambitin ang mga banal na pangalan ng Panginoon. Una. Ikalawa, lahat ng kaluwalhatian, glory, sa mga banal na pangalan ng Panginoon. Sinasabi rin ng aking spiritual na guro na ang Haribol ay ang ultimate goodwill at si Panginoong Chaitanya ay ang ahensya ng pagkakasundo. Marami pong salamat. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, Nitai Gaur, Haribol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,